Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, Dayton Squad. My name is Eddie. So for today's video, isang kabayan natin ang nawalan ng maleta sa Terminal 3. Bagong modus na naman ba ito? Alamin natin. Details coming right. So may ilang video na din tayong na-upload sa mga incidents na naganap sa airport, particularly sa NAIA Terminal 1 man or Terminal 3. Ang pangyayaring ito ay naganap sa Terminal 3. Ito ay isang kabayang OFW natin na umuwi galing Saudi Arabia pabalik dito sa Pilipinas. Ang kadalasan nating naririnig or nababalitaan ay nawawala yung mga pasalubong na dala-dala ng ating mga kabayan para sa kanilang mga pamilya. May iba naman na ninanakawan sa paliparan natin, which is very sad kasi dugot pawis ang inilaan para maiuwi ang mga pasalubong ito. Etong si kabayan, yung case niya is may ibang kumuha ng maleta niya. Take note, hindi ito hand carry, ito ay check-in bag. So pagdating niya ng Pilipinas from Saudi, syempre pupunta ka na sa carousel para i-claim mo yung bagahe mo. So lahat nakapag-claim na wala ng bagahe sa carousel, yung bagahe ni kabayan wala pa rin. So nag-complain siya, in short, may ibang nakakuha ng kanyang bagahe. Yes, nangyayari ito kabayan. Sinishare natin ang video ito, number 1, to give awareness to travelers. May nawawalan talaga ng bagahe not by being stolen by airport staff, pero nawawala dahil nakuha ng ibang pasahero. At ito nga ang case ni kabayan. Siguro magkapareho yung bag nila, o yung isang kabayan na nakakuha din ng kanyang bagahe, OFW din, siguro sa sobrang excited ni kabayan, ibang bag yung nakuha niya. Kasi minsan, may mga bagahe talaga na halos magkapareho. Kaya ako gusto ko yung mga weird colored bags, yung may mga weird prints sa bagahe ko para madali ko lang siyang makita. So, madami tayong lesson na makukuha sa pangyayaring ito. At ipapakita ko din yung video ni kabayan na nananawagan siya kung sino man yung nakakuha ng kanyang bagahe na kung maari ay ibalik na. Kasi naganap ito noong June 25 and it's been 10 days. Kung hindi naman intentional ang pagkuha, dapat 'di ba na ibalik na. Hindi din natin alam kung sinadya, kung modus ba ito, or ganun. Kasi yung OFW na nakakuha ng bagahe niya, yung bagahe niya din, nasa Manila pa, hindi pa niya nakiklaim. So what's going to happen to her baggage is, i-report yon at i-deposit doon sa unclaimed baggage sa Terminal 3. At siya mismo dapat ang kukuha nun kasi hindi naman yun isisend ng airline. Magkaiba kasi yung lost baggage sa na-claim ng ibang tao yung bagahe mo. Which is, unfortunately, the airlines cannot do as much, kundi makipag-coordinate. Tiningnan din nila sa CCTV at may kumuha nga. Tiningnan yung information ni kabayan sa e-travel. Ang na-contact is yung amo niya sa Saudi. At nagbigay naman ng information kung sino itong si kabayan na nakakuha ng bag. So, it's very sad kung sa akin siguro nangyari yon, mag-freak out ako. Lalong-lalo na kung yung hirap, dugo at pawis na inilaan ko sa bagaheng yun. Kasi sabi ni kabayan, mga pasalubong yun sa pamilya niya dahil nga hindi siya nakauwi ng ilang taon, nag-ipon siya doon at mawawala lang ng ganon. Hindi din natin alam kung this is intentional. Siguro naman hindi. Siguro na-excite lang din siguro yung isang kabayan natin na kumuha ng bag. Pero 'di ba, it's been 10 days. So, dapat na ibalik na yon at dapat ma-recognize mo talaga yon in a heartbeat na, uy, hindi pala ito bagahe ko. So, pwede mo din yon siyang i-report agad-agad. Pero, in this case, hindi ganito yung nangyari ni kabayan. Nagpo-post kasi siya ng update sa Facebook niya. And up until now, hindi pa rin nababalik yung kanyang bag. So, can you imagine traveling internationally, going to the Philippines, and boom, may ibang kumuha ng iyong bagahe with everything that you have worked hard for sa bagaheng yon. Kasi check-in bag, malakihang bag, at hindi maibalik sa iyo. Siyempre, ikaw, super hassle yon para sa'yo. Super hassle yung pag-aalala mo,
kung maibabalik pa ba yung value or yung content ng bag na andun. Syempre, di ba? Yung dapat sana sa pamilya mo, napunta pa sa iba. So, madami tayong lesson na makukuha nito. Pero bago yan, ito ang panawagan ni Kabayan. At sana ma-share natin ito at matulungan natin si Kabayan na maibalik yung bagahe niya kasi sa panawagan niya, nabanggit niya yung pangalan na kumuha ng kanyang bagahe. Magandang araw po sa lahat. Ako si Jessa Ana Marie Pumasi. Isa po akong OFW dati sa bansang Kuwait. Ngayon ay nasa Pilipinas na po ako. Ako po ay nanawagan sa lahat ng mga nakakapanood ng video ko, lalo na sa mga taga-Cotabato, kung maaari, baka matulungan nyo ako na mahanap ko yung pangalan na kung sino man yung babae na ang pangalan si Kadir Ahmad Salimbay. Isa po rin siyang OFW galing sa Saudi Arabia. Ang nangyari po kasi nung June 25, flight ko po papunta dito sa uwi ng Pilipinas. So connecting flight muna kami sa Bahrain, nag-stop over ng 8 hours. Tapos nakasabay namin yung galing din sa Saudi. So yun nga po, pag dating namin sa NAIA Terminal 3, nagkaroon ng problema. Yung bagahe ko po na misclaim ng ibang pasahero at may naiwan na isang malita doon. Ang nakapangalan naman ay Ahmad Kadir Salimbay. So it is possible po na nakapalit kami ng bagahe. May binigay sa akin na number yung taga airlines. Sinusubukan kong makontak at nakontak ko yun. Ang ano pala niya yun, employer. So yun nga po yung binigay niya na civil ID na pinupost ko dito sa social media ko, sa page ko. So nananawagan po ako sa mga lalo na sa mga taga Cotabato, kung maaari, baka kung kilala niyo siya, pakisabi naman po na gusto kong mabawi or makuha yung aking malita, kasi mahalaga po talaga sa akin yun. Yung malita niya po ay safety naman, nandun lang po sa NAIA Terminal 3 sa opisina mismo ng airlines, sa Gulf Airlines. At sa iyo naman kabayan, kung nakikita mo naman itong video ko na nakapost, sana mag-effort ka rin na maibalik mo sa akin yung malita ko. Kasi ilang araw na talaga hindi ako makatulog sa kakaisip. Mula nung pag-arrival natin ng 11:30 hanggang alas 8, nag-antay ako sa doon. Kasi I am expecting na ibalik mo yung malita ko. Kasi kung sasabihin din natin na nagkamali ka kasi halos pareho kayo ng malita, magkaiba yung malita, i-hard case yung sa akin, yung sa iyo naman is tila, at yung akin may tali, yung sa iyo wala. Sana naman magkaroon ka ng kunting konsensya at ibalik mo sa akin yan. Nung June 27 nga pala, bumalik na naman ako doon sa NAIA Terminal 3. Baka sakaling bumalik ka doon, kinabukasan pumunta na ako sa opisina, nag-report ako doon sa police noong 26 nung pagdating natin. Nag-request ako ng reviewing footage sa CCTV, kaso hindi rin natapos. Umaasa na lang talaga ako dito sa social media na matuntun kita, mahanap kita. Noong 27, bumalik ako doon sa NAIA. Sa opisina, ang sabi wala doon yung in charge. So, nagpunta ko sa Lost and Found. Baka sakaling pumunta ka doon, nagtanong ka rin, pero wala talaga eh. Kaya nananawagan ako sa iyo kabayan, sana makonsensya ka rin na kahit kunti, ibalik mo rin yung bagahe ko. Hindi naman mahirap hanapin yung Facebook ko kasi may pangalan naman yung malita ko, di ba? May pangalan naman diyan. Ko sa akin, makipag-communicate. Sana ibalik mo sa akin yung gamit ko. Pareho tayong OFW, yung pinaghirapan ko rin. Pareho tayo ng karanasan. Siguro kung pamilyado ka rin, ako pamilyado rin, may anak rin ako. Ilang taon ako na hindi umuwi. Ikaw 4 years, ako 6 years din. Ako lang tong umuwi na walang kadala-dala, wala pa akong gamit kasi yun nga, hindi ka nag-ano sa gamit mo, basta ka lang hablot. Laking prowisyon na pagastos pa ako, babalik-balik sa airport. Kahiya minsan yung kanino na lang ako lumalapit para humingi ng tulong. So, ang lesson na makukuha natin sa pangyayaring ito, number 1, kung bibili kayo ng luggage, please bumili kayo ng mga weird. Weird ang color, unique ang color, walang kapareho. Kasi, minsan, yung mga tindahan, magkakapareho yung mga kulay, mga style, ganyan.
So, mahirap yon. So, ako talaga, andun na yung intention ko when I'm buying my luggage, kung magta-travel kami, yung mga weirdo talaga yung mga color, yung mga super bright, tsaka weird yung mga prints. That way, I can identify my luggage right away. Second, lagyan nyo ng tag. Yung tag nyo, wag lang basta-basta tag. Lagyan nyo din ng unique tag, yung may pangalan nyo, may address nyo, may number nyo. Para in cases like this, pwede kayong matawagan nung nakakuha ng bagahe ninyo kung maibabalik man. Sabi nga ni Kabayan, ang problema doon is kung ibabalik pa ba yung bagahe niya sa nakakuha. Sana naman maibalik din kasi yung hirap ni Kabayan para maipundar yung mga pasalubong niya para sa pamilya niya, hindi biro. So, sana din makarelate yung nakakuha kasi OFW din yung nakakuha eh. Sana makarelate at makisimpatya din yung nakakuha ng bagahe niya kung gaano kahirap ang buhay abroad at mag-ipon para lang may maipasalubong at mapasaya yung mga pamilya nyo dito sa Pilipinas. Number 3, meron tayo ngayon, eto high-tech, AirTag. So, natatrack ninyo kung saan na yung mga bagahe ninyo sa mga smartphones ninyo. Available ito sa Apple. I don't know if Android has AirTags. For sure, meron din ang Android niyan. So, available siya sa Apple at Android users kasi download ito at matatrack ninyo ang inyong mga bagahe. Kung gusto nyo talaga medyo high-tech at alam nyo kung saan, kung nakalabas na ng eroplano yung bagahe nyo, kung nasa conveyor na ba, kung nasa carousel na ba, at ready to claim na, matatrack talaga ninyo through AirTags. At sana din sa mga airport natin, before a passenger goes out, kaya nga may mga security guard dyan, kasi dapat chine-check nila yan, making sure na yung bagahe mo talaga yung nakukuha mo. Then yung mga airline, kasi si Kabayan, yung flight niya, yung nakakuha ng bag niya, yung flight niya is going to Cotabato. She was flying with Cebu Pacific. So, na-recognize na dapat yon ng staff ng Cebu Pacific na iba yung pangalan ng bagahe sa airline ticket. So, there was a lot of opportunity in there para maiwasan ang pangyayari, pero alam mo naman dito sa Pilipinas, yung mga dapat i-check, hindi chine-check. Kaya ikaw na biyahero, ikaw na mismo yung mag-check talaga sa bagahe mo at titingin talaga sa bagahe mo kung sa'yo ba talaga yung bag na nakuha mo. Kaya, ingat-ingat tayo mga kabayan, lalong-lalo na sa pag-claim ng mga bagahe. I-check kasi baka hindi ikaw ang biktima, ikaw yung ng biktima. Unintentionally kasi nga, yun, medyo nakakalito minsan yung mga bagahe kasi nga magkakapareho-pareho talaga yung mga bags minsan. Kaya, gaya ng sabi ko kanina, pumili, mag-invest sa bag na medyo unique, yung walang kapareho para mas madali nyo siyang ma-identify. Lagyan ng pangalan, address, phone number sa tag na nilalagay sa bag. Kahit yung tag, hindi lang ordinary tag yung nilalagay ko talaga sa bag ko. Yung mga neon colors yung nilalagay ko, neon pink, neon green, ganyan, para mas madali ko siyang makita. Then nga, yung high-tech na AirTag, pwede nyo ding ilagay sa mga bagahe ninyo para matrack talaga ninyo kung nasaan na yung mga bagahe. So ito po ay isang paalala sa lahat ng bumabiyahe patungong Pilipinas or kahit saan man sa mundo na maging mapagmatyag, lalong-lalo na sa inyong mga bagahe, na siguraduhin na inyo talaga yung bagahe na nakukuha ninyo sa carousel kapag kayo ay nagbabiyahe. Ikaw ba kabayan, meron ka na bang karanasan? May experience ka ba na mali yung bag na nakuha mo or nawalan ka ng bag kasi iba yung nakakuha ng bag mo kasi may kapareho kang bag sa airport? Paki-share naman at ano yung ginawa nyo para ma-retrieve nyo yung mga bagahe. So ito po ang ating latest travel update. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free, stress-free at walang scenario na ganito na may mawalan ng bag or whatnot. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.